Sister-in-law, finally, bumaba ka rin. Nagulantang ako sa pagbaba sa hagdanan, dahil sa malakas na sigaw ng familiar na boses na yon. Kaagad kong nadatnan si Raquel na nakaupo sa living room ng mansyon. Raquel, sa sobrang pagkatuwa nang makita siya, ay nagmamadali akong bumaba ng hagdan, at halos liparin ang pagitan namin. Tumayo rin siya, upang salubungin ako ng mainit na yakap. Ganon na lang kahigpit ang yakap ko sa kanya, sa sobrang pangungulila sa kanya. She's Raquel Santiago, isagani adoptive sister, at siya namang sister-in-law ko. She's my life savior in this marriage. Siya lang ang lagi kong nalalabasan ng sama ng loob, at matiyag ang nakikinig sa mga hinaing ko, na hindi ako nahuhusgahan. Kahit na magkapatid sila sa pangalan ng asawa ko, at maganda ang relasyon nila sa isa't isa, hindi iyon hadlang para sa pagkakaibigan namin. She herself knows how heartless her brother can be most of the time. I'm so glad you came here, Raquel. Malaki ang pagkakangiti ko siyang hinarap. Of course, Faye informed me na bumalik ka na rito sa wakas after 3 weeks. Bulalas pa niya. You have no idea how bored I was without seeing you. No one can even contact your personal number. I'm sorry. Spill the tea, girl. Napanguso ako, at naupo naman kami sa sofa na magkaharapan. Nag-utos naman ako kay Panying na mag-serve sa amin ng breakfast. Masyado lang talaga akong busy sa trabaho sa nakalipas na 2 linggo, kaya walang time umuwi, uminom ako ng juice. Yun na yun. Napakrus siya ng braso na napasandal sa kinauupuan. You can't fool me with that excuse. Anong walang time na umuwi? Ano ba namang isang gabi magpakita ka man lang kay kuya sa loob ng 1 linggo? Why would I even show him my face if he's glaring at me every time like I'm a sinner? Masama ang loob kong nilapag ang juice sa babasaging table. You know how I'm having anxiety and stress, nung bago pa lang kaming ikasal dahil sa kanya. Thankfully, nakaka-recover na ako. Tsaka obvious naman na hindi ako ang hinahanap niya, kapag nawawala yung katawan ko. Habang inaalala ang nangyari kagabi, hanggang sa paggising ko, na wala man lang nakita ni anino niya, ay sama-sama palalo ang loob ko. Mabait lang siya kapag nasa kama, pero kapag nasa katinuan, binabaliwala lang ako ng basta-basta. I mean, mukha ba akong parausang babae? Asawa niya ako no? Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. A look of concern was displayed on her face, while looking at me. Akala ko mag-i-improve ang relasyon niyo pagtapos ng 1 taon, mali pala. Kinuha rin niya ang cake sa lamesa, para lang laruin iyon gamit ang tinidor. Hindi ko ba alam kung bakit ganun si kuya? Kahit sakin kung bakit ganun si kuya. Kahit sakin malamig ang trate niya, kaya akala ko dati ayaw niya ng ampon na kapatid. Pero sadyang wala lang siyang pakialam sakin talaga. Can you believe that? Yes, napatangu-tangu ako. Anyway, saan ka naman nagpunta nitong nakaraang linggo? I booked a hotel room to sleep 4 days, then umattend ako sa interview with Mami Vic kasama si Brantley last night before coming home. Nakita ko ang unti-unting pagtaas ng dalawa niyang kilay, at pag-uunat ng kanyang labi. Brantley, oh my gosh. Oh my gosh. Kailan ilalabas ang interview? Why didn't you tell me? Di sana pumunta ako bilang audience para suportahan kayo. Nanlaki ang butas ng ilong ko. Talagang hindi ko matanggap na isa siyang huge fan ng love team namin. Mahilig siyang manood ng mga teleserye bilang pangpalipas oras, noong una ay pinanood niya lang ang palabas ko para suportahan, pero bigla-bigla siyang naging fan dahil daw sa ganda nito. At hindi nga nagtagal, naging fan na rin siya ni Brantley, at pinag-shishap niya kaming dalawa. Mabilis lang ang interview, kaya hindi mo kailangang sayangin ang oras mo dun. Ipapalabas naman siya. Next Saturday, 9 p.m, ang tagal. Inisahan niyang nilunok ang cake, agresibo akong tiningnan. Tell me what the interview is all about. Please, kwentuhan mo ako. Napaikot ako ng mga mata. The key point of the interview is to know whether may relasyon ba kami ni Brantley o wala. Tapos sumagot kami ng ikasa-satisfy ng lahat, kahit wala naman talagang meron samin. Then, nagpalaro si Mami Vic para i-showcase ang closeness naming dalawa. Pero dahil alam na namin ang mangyayari, pinractice na namin yun before the show, para pakiligin ang audience.
Okay ka na. What? You're lying to your fans, and everything is scripted. No way. Yes way. That's just how things work in the industry. Kaya please lang, huwag kang makifan. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi naman ako nakikifan lang o sumasabay sa uso. Girl, may feelings din ako. Kinikilig ako sa inyo ni Brantley, okay. Ang lakas ng chemistry nyo. Yung emotions, yung kissing scenes, yung scene na nagkawalay kayo, lahat yun nadama ko bilang manunood. That's why I love the teleserye so much. Siguro ngay ganun na lang kaganda ang produksyon ng palabas, dahil halos lahat ay ganun ang sinasabi. Ang successful talaga ng palabas na pinagbibidahan namin ni Brantley. So wala ba talagang something sa inyo ni Brantley? Nabuga ko ang juice na iniinom sa biglaang tanong niya. Agad kong kinuha ang tissue, at di makapaniwala siyang tiningnan. Girl, I'm married. Alam mo namang kasal na ako sa kuya mo. Hindi yun ang tanong ko. Pinag-cruise niya pa ang binti at braso niya. May something na ba sa inyo ni Brantley? Kalmado ko siyang sinagot. Even though there's no love in our marriage, hindi ako cheater. I hate cheaters the most, dahil ganun din ang papa ko. I'm not like him. So my honest answer is, walang meron sa amin ni Brantley. Kung anong nakikita nyo sa TV, it's pure acting. Wow! It looked so real though, napalabi siya. Then what do you think of Brantley? Brantley is a good friend of mine, napaisip ako. He's actually my partner in crime sa set, at napakabait niya talagang tao, which is why he's very admirable. There were many times that he offered me his shoulder to cry on. He's humble despite sa kung anong narating niya ngayon, and that's what I like about him the most. He treats other people the same way he wants to be treated, and he always puts on a genuine smile, kahit na sino pa ang kaharap niya. Kahit na baguhan pa lang si Brantley, ay malaki na ang naging epekto niya sa madla, kaya ganun na lang din kabilis ang pagsikat niya. Pinantayan niya agad ako, na siyang simula pagkabata ay nag-aartista na. How admirable is that? He deserves my full respect. Oh kuya, nandito ka pala. Nagugulantang napatayo si Raquel. Panying told me you went to work. Not yet. Nanggaling ang boses ni Ezekiel mula sa likuran, at napaigtad naman ako sa kinauupuan. Bahagyang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Dali-dali akong lumingon, saka siya nakitang nakabihis ng pang-business attire. Ganon na lang kalakas ang dating niya sa suot. Hindi tulad kagabi, ngayon ay preskong presko siya, animoy minomodelo ang suot na suit. I thought you already left. Kusa ko ring nasambit, kunot ang noo siyang tiningala. Naglakad siya sa kinaroroonan namin, hindi ako binalingan ng pansin, at nagtungo lamang sa gawin ni Raquel. It's too early to be here. Wow! Hindi lang naman ikaw ang pinuntahan ko. Tsaka kanina pa ako nandito, ba't di man lang kita nakita? I was in my office room, papasok pa lang ako, napasinghal siya. Instead of dissing around early in the morning, why don't you work as well, Raquel? Ito naman, ang aga-aga, init ng ulo, naupo siyang muli at ngumuso. Ngayon na lang ulit kami nagkikita ni Alexa no. Umalis ka na nga, sinisira mo usapan namin eh. Hindi nakatakas sa paningin ko, ang matalim na pagsulyap sa akin ni Isagani, kasabay ng pagdilim ng mukha niya. Nagsalubong ang kilay ko, ngunit kalmadong nagsalita. 7 AM na, hindi ka pa ba malilate sa trabaho niyan? Subalit hindi niya ako tinugunan. Sa halip ay tinalikuran niya ako, at naglakad papalayo hanggang sa makalabas sa malaking pintuan ng mansyon. Napangiwi ang labi ko sa asta niya. Kung anong kinaganda ng mukha niya, at perpekto ng katawan niya, ay siya namang pinagkaita ni Lord ng mabuting asal. Pwede bang mag-donate si Brantley sa kanya, ng good manners and right conduct? Para ko ring gustong bumili ng libro, ng How to Treat Your Wife with Love and Respect, at isampal sa pagmumukha niya. I'm willing to respect him, and show him a bit of affection, if only he treats me the way I deserve. If only. I'm sorry Alexa, nag-aalalang sabi ni Raquel. Are you okay? My kuya is too hard on you. Well, nag-iwas ako ng paningin, at inubos na ang juice ko. Nasasanay na ako, si kuya parang ewan kasi.
Ano ba namang magpaalam sa'yo na aalis na siya, at papasok sa trabaho? Kahit simpleng beso man lang o ano. Mahirap ba yun gawin? Para namang ikalulugi ng business niya kapag ginawa niya yun. It's okay, wag na lang tayong maging sensitive masyado, Raquel. Sensitive. We women are emotionally sensitive. Hay naku, nasa lalaki ang paghahandle ng relasyon. No wonder you didn't come back for the past few weeks. He deserves your cold shoulder. Pinakalma ko siya, subalit patuloy siyang bumubuwelta. I swear, if my future husband treats me like that, ipapalaman ko sa kanya ang annulment paper. Natahimik ako. It's not like I can annul him. I can't leave Isagani, because of the contract. Wala akong magagawa, kundi ang umasa ng paulit-ulit. Maybe one day he will see me more than just my sexy body. He wasn't like that, when I saw him talking to Marian last time. Nanigas ako sa kinauupuan, nang sambitin iyon ni Raquel. I tried to suppress my emotions. What do you mean? Is he still talking to Marian? Napaikot siya ng mga mata. Of course he is. It's not like he has still moved on. Kusa niyang natakpan ang bibig niya, sorry. Bumigat ang paghinga ko, ngunit sumanghal upang hindi iyon ipahalata. It's fine, I just want to ask. Wala na rin akong update tungkol sa kanila. Hindi mo kailangang maglihim sa akin tungkol dun, since I already know. She breathes a sigh of relief. Napaka-unbothered mo talaga, Alexa. Tama yan, hindi ka dapat papaapekto kay Marian. Ano naman kung nasa kanya pa rin ang affection ni Kuya? For all we know, she's nothing but second-rate. Trying hard, copycat. Raquel, you're becoming a kontrabida, kakanod mo yan ng teleserye. She flipped her hair. Dapat talaga bata pa lang ako nag-artista na ako. I have so much talent pa naman. Pinilit kong makipagsabayan sa mga biro at topics niya. Subalit ang puso ko ay naiwan na kay Marian at Isagani. To think they're still seeing each other now that we're married. May kung anong tumusok sa puso ko. Marian is Isagani ex-fiancé. Nalaman ko yun mula kay Raquel, nang makita ko ang picture ng babae. She looked so much like me, na kinagulat ko pa ng husto. Magkaiba man kami ng tangkad at hubog ng katawan, ang mga mukha namin ni Marian ay halos magkapareha, kung hindi lang din sa naiiba nitong hugis ng mukha, ay para na kaming pinaglayong kambal. Alam kong hindi lang iyon coincidence. I may be a substitute for her. Kaya naman, kahit na maraming risk ang artista na tulad ko, ay ako pa rin ang piniling pakasalan ni Isagani. Lagi akong nagpapanggap na parang wala lang iyon sa akin. Subalit hanggang kailan ko pa matatago ang nararamdaman ko, gayong nakikipagkita pa rin siya kay Marian. What would happen to me? If at the end, he still chose the original over the replacement. I've been tossing around the bed, but I can't seem to fall asleep at all. Napaupo ako sa kama, saka napabuntong hininga. Kinuha ko ang cellphone ko sa ibabaw ng drawer at tiningnan ang messages. Sa hindi mabilang na pagkakataon ay muli akong nadismaya. Bakit pa nga ba ako umaasang i-text niya ako para i-update sa buhay niya? 11 PM na subalit hindi pa rin umuuwi si Isagani. Alam kong 5 pa lang ay out na niya, kung overtime man, dapat kaninang 9 o 10 pa siya nakauwi. If he's not going home, then fine. Kaya nga't ayaw kong masanay na katabi siyang matulog, kasi ako itong nagsasuffer kapag bigla-bigla siyang nawawala. Gumaganti ba siya sakin, o baka naman may ibang pinagkakaabalahan? Not to mention, Marian. I shouldn't feel like this. Napahilamos ako ng mukha sa pagkadismaya sa sarili. Subalit sa kalagitnaan ng panlulumo, ay malakas na tumunog ang cellphone kong hawak. Taranta kong tiningnan ng screen sa pag-aakalang tumawag na siya sa wakas. Subalit agad ding natigilan, nang makita ang pangalan ni Brantley doon, imbes na sa kanya. Malalim akong nagpakawala ng hininga, bago iyon sinagot. Why are you calling late at night? Alexa, nasan ka na? I've been waiting for you to come here. Maingay ang background sa kabilang linya, kung kaya't sumisigaw siya. Bakit? Anong meron? What do you mean? Anong meron? Hindi mo ba na-receive ang message ko kaninang umaga? Inalis ko ang aking cellphone sa aking tainga,
para halungkatin ang messages, subalit walang bagong text na natanggap. No, Lay. Wala akong natanggap na message, anong meron? That's weird. Ikaw pa nga ang unang minessage ko. No wonder I didn't get a reply, Anya. Anyway, I told you na wag kalimutan ang birthday celebration ni Direk Sam, but I know it's you, so you'll still forget. Nandito na lahat ng staff, so come here. We've been planning this since last month. Oh, napatalon ako paalis sa kama. Oh my gosh, bakit nakalimutan ko na birthday ni Direk Sam? Wala akong gift or anything. Wala rin akong na-prepare na masusuot. No need. Pwede mo naman ihabol ang gift sa susunod. But now it's important for you to show up, or else magtatampo si Direk. We're only wearing casual clothes, you don't have to overdress. Nagmamadali akong tumakbo sa closet ko, para maghanap ng maisusuot. Anything will do. Yes dear. Nagsisimula na kayo. Text me the location now, and I'll get ready. Kakasimula pa lang. Nasend ko na ang location, but wag magmadali sa biyahe, be careful. Yes. Thank you. Bye now. See you. Binaba ko na ang tawag at nagsimulang pumili ng black jeans, white top, at black jacket. Tutal ay casual lang naman at gabi na, light makeup lang din ang nilagay ko. Hindi ko pa rin matanggap na nakalimutan ko ang night out na to. Masyado akong memorable sa personal kong buhay, at nakakalimutan ko ng magsaya. Dahil tulog na halos lahat ng mga maids, maging si Faye, hindi ko na siya inabala pang gisingin, at tahimik na umalis ng mansyon. Ganoon din si Kuya Pierre, kung kaya't kinuha ko ang sarili kong sasakyan, para magmaneho sa sarili ko. Wala pang 30 minutes, ay nakarating na agad ako sa naka-reserved na bar. Pagpasok ko sa loob ay nabingi ako sa lakas ng music, at nawili sa mga nagsasayawan na mga staff ng The Wife's Illicit Affair. Alexa, nagmamadaling lumapit sa akin si Brantley, nang may malaking ngiti sa labi. Lay, bahagya naming hinagkan ang isa't isa, at agad ding humiwalay. Nasaan si Direk Sam? Inside, let's go. Hinhila niya ako sa loob. Maraming tao ang nalusutan namin, ang iba pa'y nakita agad ako at binati. Mabilis ko lamang silang tinutugan, at patuloy na sumusunod kay Lay. Nang makarating sa VIP room, ay doon ko lamang nakita si Direk Sam, kasama ang mga tao sa likod ng aming umeereng teleserye. Direk Sam, happy birthday! Masigla akong lumapit sa kanya. Finally, my dearest, you made it. Nakakahiya man na wala akong dalang kahit ano, kundi ang sarili ko. Ay para namang wala lang iyon sa kanya. Agad nila akong inabutan ng baso ng alkohol, at nagkwento tungkol sa mga feedbacks ng aming teleserye. Hindi mapagkakaila ang pagkatuwa ni Direk Sam sa aming palabas, lalo pat hindi iyon nawawala sa trending, iyon halos ang bukang bibig niya, kahit pa ngayon ay kaarawan niya. Hindi nagtagal ay nahawa ako sa katuwaan nila, at agad na nakipagsabayan. Subalit sa kalagitnaan ng kasiyahan, ay tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko ang screen, ay nakita kong may dalawang mensahe si Raquel. I can't believe my eyes. Nakita kong kumakain sa restaurant si Kuya, kasama si Marian by accident. Kasabay niyo ng litrato ni Isagani, kasama ang isang pamilyar na babae, na labis kong kahawig. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Pareho silang mukhang masayang kumakain, habang magkatapat nakakatindig balahibo kung gaano ko kamukha si Marian sa anggulo na ta. Mabilis na bumigat ang paghinga ko, dahil sa pagdagandong ng aking puso. Tumalim ang mga mata ko sa larawan, at ramdam ko ang pag-iinit ng mga mata ko. May kung anong maalat ang nalalasahan ko sa aking dila, at walang ano-ano kong tinungga ang isang baso ng alak, upang mabura iyon sa aking panlasa. Nang hindi makontento, ay muli akong naglagay ng panibagong alak sa aking baso, at sunod-sunod iyong tinungga. Alexa, are you okay? Pinukaw ako ni Brantley sa aking tabi. Natauhan ako sa ginagawa, at napatingin kina Direk Sam na masaya pa ring nagkukwentuhan. I'm fine Lay. Labas muna ako sandali. Palm ko sa kanya, daladala ang bote nga alak. Hahoy! Ayaw kong makagulo sa katuwaan nila, dahil sa nasira kong mood, kaya naman nagmamadali akong pumunta sa isang bar table, para mapag-isa. I don't get it.
If Isagani is still in love with Marian, why didn't he wait to marry her instead of hurrying it up with me? Ayon kay Raquel, ilang taon nang magkasama sina Isagani at Marian, at sigurado na ang pamilya nila na silang dalawa ang magkakatuluyan. Hindi man niya sinabi sa akin ang rason ng paghihiwalay nila, basta na lamang nagpunta si Marian sa US at doon nanirahan ng maraming taon, habang naging abala naman si Isagani sa pagpapalago ng kayamanan ng pamilya niya, at sarili niyang negosyo, kung kaya't matagal na panahon din silang nagkawalay. But out of nowhere, Isagani announced that he was going to marry me all of a sudden. Siyempre ayaw ng parents siya sa cheap na artista gaya ko, lalo na ang mother-in-law ko. But when his family saw how Marian and I looked so much alike, they dropped the topic, and let him do what he wanted. Aren't I a perfect substitute? Ipinikit ko ang mga mata ko, nang maramdaman ang pangangilad ng aking luha. What did I do to deserve loveless, unhappy marriage? Lahat naman binigay ko kay mama simula pagkabata. I gave up my education, para makapag-focus sa pag-aartista, at matustusan ang pangangailangan niya. Sumunod ako sa kahilingan niyang magpaksal sa lalaking yun para sa pera, at mabayaran lahat ng utang niya. Now, I'm carrying the burden of being Isagani wife. If you can't love me, why not annul me, marry her, and be done with it? Nagpakasasa ako sa alak, habang pinapanood ang mga staff na sumasayaw sa dance floor. I wish I could be that happy and free. Why not? Nagulat ako nang tumabi sa akin si Brantley. May pag-aalala sa itsura niya. Alexa, what's wrong? Bakit ka malungkot? Dahil na naman ba sa mama mo? Napanguso ako. Lay, please don't mind me and have fun with them. I don't want to share my bad mood with you, and ruin your fun night. Come on. Bahagya niya akong siniko. You know, I could never enjoy myself, while seeing you like that. You shouldn't sympathize with me too much. It will only make you feel tired. Malungkot siyang napangiti, at ginulo ang buhok ko. Don't think that way, please. How can I ever be tired of you? I'm so willing to lend my ears when it comes to you. Magkasama na tayo ng ilang taon, ano pa bang hindi ko alam sa'yo? Nagilty akong nag-iwas ng paningin. Marami kang hindi alam tungkol sa'kin. Gaya na lang ng pag-aasawa ko para sa pera. Well, I don't want to force you to tell me everything. But I also don't want to see you bottle up things you could have let go of instead. Pakiramdam ko ay para akong maiiyak sa comfort niya, at lambing ng kanyang boses. I really do need someone to talk to right now, but I'm afraid my secrets will be revealed. Can I? Pwede bang pasandal na lang ako sandali? Naluluha kong palem sa kanya. A look of pity flashed in his eyes. Mas lalo pa siyang dumikit sa tabi ko. Sure, anytime you want. Thank you. Pinahinga ko ang ulo ko sa kanyang balikat, at ilang beses na sumanghap ng hangin. Wala mang lumabas na luha sa mga mata ko, dahil sa labis kong pagkontrol dito, ay para namang umiiyak ang puso ko. Ang bigat-bigat sa loob, na hindi ko magawang ipaliwanag. Lay, naniniwala ka ba na, the more mong pinipigilan ang nararamdaman mo, the more lang tong lalala? I think so too. Why? Because that's what I've been feeling for a year now. No matter how I suppressed it, no matter how I faked it, and played pretend, na kahit sarili ko ay niloloko ko na ng paulit-ulit, it's just not working. I fell in love with Isagani the moment I saw him at the altar. That's the truth I don't want to face. With his looks, demeanor, and wealth, sinong hindi iibig sa kanya? Manhid lang ang hindi makakaramdam ng ganito sa kanya. Especially the first time we had loving together. It's like I'm playing with fire, and I was so fascinated that I let myself burn. So you're in love? Brantley whispered. Narinig ko ang paglunok niya, at paggaspang ng kanyang boses. Do I know him? Maybe, I mean, who doesn't know a billionaire surnamed Santiago? Is he the one hurting you now? Is that why you're feeling bad? Yes. Then forget about him. I wish I could. Why not?
Napaigtad ako nang kunin niya ang magkabila kong pisngi, at masugid akong pinaharap sa mukha niya. If you want it hard enough, you can. Malungkot akong napatawa. It's complicated, Lay. Everything is complicated between us. Una, hindi ko mapipigilan ang puso kong tumibok para sa kanya, at pangalawa, wala akong karapatang makipaghiwalay sa kanya para kalimutan siya, gayong siya ang may hawak sa kasal namin. Mas nilapit niya ang mukha ko sa kanya, at determinado ng pinakatitigan ang mga mata ko. I'll help you. I'll help you with every means, so I cannot see you like this. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, at sa lapit ng mukha namin sa isa't isa, why would you do that for me? Isn't it obvious, how much I cared about you? What? Alexa, why aren't you taking hints? I like you. What do you think you're doing? Isang malaki at pamilyar na boses ang nangibabaw sa lugar. Kaagad akong nanigas sa pagkagulat. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata ko, at kinakabahan na palingon sa aking likuran. Hindi nga ako nilinlang ng aking pagdinig. Nakikita ko si Isagani na nakatayo sa kalapitan. Suot-suot ang kanyang suit kaninang umaga, at ganon din ang itsura niya gaya sa nakita ko sa larawan. Napatayo ako sa gulat. What are you doing here?